Malamig ang tubig ng swimming pool ngunit hindi iyon alintana ni Olivia. Unti-unting umiinit ang pakiramdam niya sa pagkakalapit pa lang nila iyon ni Freddie. They were both naked. Bahagya siyang napaatras na makitang papalapit sa kanya si Freddie. Ngunit sinalubong na malamig na tiles ang kanyang likod. Freddie? Kabadong sabi niyang tumigil ito sa harap niya. I'm just going to kiss you. Halos pabulong na sabi nito. Then his hand slipped wetly behind her back, down to cup her bottom, and touch you, and drive us both little crazy. Saglit siyang napadla. Malamig ang gabi. Punong-puno ng bituin ang langit. Paano ba niya matatakasan ang tagpong iyon? Her head was already spinning and his teeth cupped her lips, tagging it. Unti-unti ang paggapang ng kuryente sa buong katawan niya. She wrapped herself around him. Let him take her through the cool water. Palalim ng palalim ang mga halik nila. It was her mouth that grew hungrier, more avid, seeking it over and over again. Going deeper with their tongues tangling, breath clashing. Nakakahibang, naisip niya. Nakakalunod ang sensasyong bumabalot sa buong katawan niya. Pero gusto naman niyang malunod doon. Hindi niya alam kung paano makakaahon. She was destroying him. Her legs gripped hard so that her tight little body molded to his. Her hips moving seductively. Tama. Walang paraan para makaahon. Lalo pa nasa ilalim siya nakapangyarihan ng katawan ni Freddie. Olivia. Paulit-ulit na usal ni Freddie. Nakapikit ang mga mata nito. Baka sa mukha ang pananabik. But she answered with an impatient moan, tunneling her hands through his hair. I want you. Paulit-ulit pa ring usal nito. His voice was thick. The words hot against her skin. I want you. I want you. Hindi pwede rito. Pinipilit niyang sabihin kahit parang ayaw pa niyang magsalita. Kahit parang gusto na lamang niyang damhin ang mainit na haplos nito. Her mind went blank when his mouth descended on hers again. Her hair floated out, like a mermaid's. Like a mermaid's. Napabalikwas ng bangon si Olivia. Panaginip lang ang lahat. Napanaginipan na naman niya si Freddie. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi na healthy iyon. Hindi lang basta panaginip iyon. Isang sexy na panaginip. Napatingin siya sa intercom nang tumunog iyon. Ma'am, kakain na raw po. Saka lamang siya umahon at inayos ang sarili. Saka siya napatla. Sa bukana ng breakfast nook nang makitang kakaiba ang ayos ng breakfast table. May mga sariwang bulaklak sa vase na siyang centerpiece ngayon sa halip na fruit tree. Si Freddie ang nag-prepare niyan. May pagmamalaking sabi ni Griselda nang pumasok ito sa breakfast nook. Maagang nagising iyon para pumitas na mabulaklak sa hardin. Healthy raw iyon para sa buntis at sa bata na nakakita ng magagandang bagay sa paligid. Napangiting napatanaw siya sa loob. Naroon si Freddie at kausap ang lalaking minsan ay napakilala na rin sa kanya ni Griselda. Ang gaganda ng mga flowers, auntie. Hindi na niyang napigilang sabi. Gusto ko ring mamitas ng mga flowers. O di pagkakain natin. Sana kasama ko si Freddie habang namimitas ng mga bulaklak sa garden. Pumapayag na si Mr. Reyes na bibilhin ang mga baka. Gusto pa niyang isama ang mga kabayo sa rancho. Sabi ko, hindi mo ipinagbibili ang mga kabayo. Gusto kang makausap ng matanda. Sa tingin ko ay gustong bumili ng lupa. Naririnig lahat ni Freddie ang sinasabi ni Roberto. Ang kinakapatid niya sa binyag na siyang nagsisilbing assistant niya sa pagmamanage ng hasyenda.
Anak ito ng dating katiwala ng papa niya na pinag-aral nito. Nang makapagtapos, mas pinili ni Roberto ang tumulong sa pamamahala ng hasyenda kaysa makapagtrabaho sa mga kumpanya. Kababata niya ito at kaibigan. Malayo pa rin ang tingin niya habang nakapamulsang nakatayo sa lung. Nakaupo si Roberto sa garden chair. Malaki ang nagagawa ng babaeng iyon sa buhay ni Alfredo. Napagkuwan ay saad nito. Hindi talaga ito moreno. Nangitim lang ito araw-araw sa pagbibilad sa araw. Palibhasa, katulad niya ay ugali nito ang tumutulong sa mga gawain sa hasyenda. Babae? Kunot noong tanong niya. Sinong babae? Ang babaeng namimitas ng roses. May ngiti sa mga labing sagot nito. Saka lamang siya napatingin muli sa babaeng namimitas ng mga bulaklak na tinutukoy nito. Oo, tama, kanina pa napako ang tingin niya kay Olivia. Habang namimitas ito ng mga bulaklak sa hardin. Sa kabila ng kaumbukan ng tiyan nito, ay maganda pa rin tingnan ito. Inaalon-alon ng hangin ang hampas balikat na buhok nito. She was so lovely. Naaawa lang ako sa kanya. Sabi niya pagkaraan. Mukhang hibang na hibang kay Michael. Pero si Michael ay parang walang pakialam sa kanya. Baka naman kasi hindi lang alam ng tao na nakabuntis siya. Saad ni Roberto. Kilala ko si Mike, Roberto. She sighed. Iisang babae lang ang minahal niya. Katulad mo. Muli siyang napabuntong hininga at napatanaw sa malayo. Nasa bayan ang simbahan, ngunit tila naabot ng tingin niya ito. He saw himself standing in front of the church in his barong Tagalog while waiting his bride to come. Marami ng tao sa simbahan. Elegante ang kasal na magaganap na dinaluhan ng mga kilalang tao sa Cebu. Nakita niya ang sarili niya. Excited at kinakabahan. Habang pasulyap-sulyap sa relo na suot niya. Mag-iisang oras nang late ang kanyang bride. Nakahinga lang siya ng maluwag. Nang matanaw niya ang puting bridal car, bumalik ang kaligayahan at pananabik sa puso niya habang hinihintay ang bumaba mula roon ang kanyang bride. Pero hindi si Abigail ang bumaba kundi ang mama nito. Ma, si Abigail. Tanong niya nang makalapit dito. Iho, luha ang sabi nito. Patawarin mo sana kami. Hindi makakarating si Abigail. Sumama siya sa ibang lalaki. Pakiramdam niya ay bumagsak ang langit sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Unti-unting tumitiklop ang mga tuhod niya sa labis na panghihina. Handa na ang lahat. Handa na pati ang magiging bahay nila. Pero wala ang kanyang bride. Wala si Abigail. Nakita namin ito kasama ang sulat ni Abigail. Narinig pa niya ang saad ng mama ni Abigail. Iniabot nito sa kanyang isang diamanting singsing. Ito na ang nagbukas sa palad niya para ilagay roon ang singsing dahil hindi pa rin siya makakilos sa kinatatayuan niya. Nanatili ang kinang ng diamond sa kabila ng panlalabo ng paningin niya. Dulot ng luha sa kanyang mga mata. Ikinuyom niya ang mga kamay at muling binuksan. Hinayaan niyang malaglag mula sa kamay niya ang singsing. Narinig pa niya ang tunog niyo ng malaglag sa semento ng simbahan. Saka siya tumakbo ng walang tiyak na direksyon. Habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Abigail. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang mabuhay. Gusto na niyang mamatay ng mga sandaling iyon. Gusto na niyang mamamatay. Pare, naramdaman niya ang pagtapik ni Roberto sa balikat niya. Iyon ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatutup siya sa noo, kasabay ng isang buntong hininga.
Abigail, wala sa loob na nausal niya. Mahal mo pa rin siya? Tanong nito. Hindi na niya nagawang sagutin ang tanong nito. Napatingin muli siya kay Olivia nang marinig ang sigaw nito. Olivia? Sabi niya at tarantang napatakbo patungo rito. Nakaupo na sa lupa si Olivia. Nakangi. Nadulas ako, sabi nito. Tarantang binuhat niya ito. Tatawag ako ng doktor, ng ambulance. Dadalhin kita sa hospital. Ihanda ninyo ang kotse. Freddy, sabi nito. Sabay hawak sa braso niya. Okay lang ako. You don't have to bring me to the hospital. You don't have to panic. May malawak na ngiti sa mga labi nito. Nang tingnan niya. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha. Talo pa niya ang tunay na ama sa batang dinadala nito. Kung mag-aalala siya. Sorry. Akala ko kasi kung napaano ikaw. Sana ikaw na lang si Michael. Sabi nito. Kunwari ay hindi niya narinig ang sinabi nito. Napakindat si Roberto sa kanya. Nang dumaan sila sa harap nito. Maingat niyang ibinaba si Vienna sa garden chair. Thank you. Sabi nito kasabay ng matamis na ngiting lalong nagpaganda sa mukha nito. Gumanti siya sa ngiti bago ibinaba ang tingin sa nakaumbok na tiyan nito. Olivia. Yes. Pwede ko bang pakinggan ang baby sa tiyan mo? Hindi niya napigilang hiling. Pwede ko bang damhin kung paano sumisipa ang sanggol? Ha? Bigla ay parang nataranta ito. Napaahon ito mula sa kinauupuan nito. Sandali na. May gagawin pala ako. Iyon lang at nagmamadali na itong lumakad paalis. Ingat ka. Pahabol na sabi niya. Thank you. Sagot nito. Napabuntong hininga na lang siya habang sinusundan ito ng tingin. Saan ka ba ninyo nakuha ang pelikulang iyan? Tanong ni Freddy habang kumakain ng potato chips. Nasa entertainment room sila isang gabi at nanonood ng isang lumang pelikula. Idea iyon ni Crisilda habang pinagsasaluhan nilang isang bote ng imported wine. Koleksyon ko. Sagot ni Crisilda na halatang kanina pa naiiyak sa pinapanood. Ilang beses mo nang napanood iyan pero hanggang ngayon, naiiyak ka pa rin. Iiling-iling na komento ni Freddy. Si Olivia naman ay tahimik lang na kumakain ng mani. Nakakaiyak naman talaga ang pelikulang pinapanood nila. Romance drama iyon. Inabot niya ang glass wine sa ibabaw ng coffee table at akmang iinumin ang laman niyon nang pinigilan siya ni Freddy. Nakakailang baso ka na po ba, Miss Buntis? Tanong nito na saglit na napatigil sa pagkain. 2 pa lang po. Nakangiting sagot niya. Dumugot ng tissue paper sa holder si Crisilda at pinunasan ang mga luha bago nilingon si Freddy. Hayaan mo nang uminom ng alak paminsan-minsan ang bata. Minsan lang naman iyan. Itinigil na nga niya ang paninigarilyo niya. Huwag mo naman tanggalin ang kaligayahan ni Olivia. Nalulungkot na nga iyan dahil hanggang ngayon ay wala pa ring linaw ang lahat sa kanila ni Michael. Pagbigyan mo na. Last na iyan, sabi ni Freddy. Opo. Natatawang sagot niya at saka lamang tinungga ang laman ng wine glass. Natapos din nila sa wakas ang pelikula. Mukhang naunang tinamaan ng nainom na alak si Crisilda. Iidlip lang ako sandali. Paalam nito. Sabay ahon mula sa pagkakasalampak sa carpeted na sahig. Babalik ako. At susuray-suray na nitong tinungo ang silid nito. Naiwan sila ni Freddy. Ilang beses niyang ikinurap ang kanyang mga mata. Umiikot ang paligid niya. Nahihilo na siya.
pero kung bakit sumisingit sa imahinasyon niya ang madalas na makita niya lately sa kanyang mga panaginip o pangarap ay hindi niya alam. Si Freddy. Ilang gabi na ang laman ng panaginip niya ito. Malinaw pa sa isip niya ang panaginip niya sa tubig. Sila ni Freddy. Sila lang ni Freddy. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.